So guys, magandang gabi sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao. So yun na nga guys, at alam naman po natin na yung ating mga kababayan na ito, lalo na po itong mga grupo ng Magdalo and mga kakamping, ang dilawan ay hindi titigil hanggat hindi maipasa itong impeachment kay Vice President Sara. So ngayon may dinadaos na naman na impeachment rally itong darating ng Friday. So yun po ay January 31. So ngayon guys, gustong ibaliktad ni Senator Bato de la Rosa ang mangyayari, gusto nang ituon kay President Bongbong Marcos yung impeachment. So malinaw pa sa kanyang malinaw pa sa kanyang bunbunan na gusto niyang ipa-impeach si President Bongbong Marcos, pero iyan po ay malabo pa sa kanyang sa kanyang bunbunan, dahil yan po ay hindi mangyayari at hindi po papayag ang taong bayan na nakakaalam na, halos alam na kung ano po talaga ang nangyayari sa ating bansa. So hindi na po nila kayang diktahan or manipulahin pa yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa sa mga issue na ito patungkol sa impeachment ni Vice President Sara. So ngayon, ang gusto ipa-impeach ni Senator Bato ay si PBBM. Ito guys, basahin ko sa inyo yung kanyang pahayag. So ngayon, ito yung pinost ni Bato de la Rosa sa kanyang social media account. Sabi niya, it is the duty of the government to protect its citizens. So, di ba, dapat isasadyaan na magprotekta na kasi siya po ay nasa katungkulan, siya po ay nasa gobyerno at siya po ay senador. So, dapat isa po siya na magprotekta sa gobyerno, pero ano ang nangyari guys, kinakampihan niya yung mga ginagawa ng Office of the Vice President, ang budget at also sa Department of Education, so duty ng gobyerno yan, so yan nga, dapat duty ng gobyerno yan at duty na yan, na mag-serve and siyempre bilang manungkulan, manilbihan sa gobyerno, diba? At kapag yan ay pinabayaan ng ating gobyerno, particularly ng chief executive, ang tinutukoy niya na chief executive ay walang iba kundi si President Bongbong Marcos, that is impeachable offense, sabi niya. So ito pa, hinahayaan lang niya na lapastangan ng ating soberanya. Ayan ang sabi ni Bato de la Rosa, na hinahayaan lang daw ni President Bongbong Marcos yung nalapastangin yung ating soberanya, samantalang si Digong, si Duterte ay pinagkasunduan niya yung West Philippines sa China. Anong ginawa niya, isa rin siya sa nagpabaya doon. At siyempre pag walang Duterte, walang Bato de la Rosa, di ba? So kaya nga sabi pa nga niya, ito kasi yung kinatatakutan nila, hinayaan niya lang nalapastangin yung ating soberanya ng ibang entity like Interpol or ICC. Ito talaga yung kinakatakutan ng mga DDS, yung mga kampo ng mga Duterte, dahil pag yan nakapasok yung ICC sa ating bansa, alam na nila kung ano ang kahinatnan nila, kung ano ang mangyayari sa investigasyon ng ICC, So kung hahayaan niya, ito dugtong pa ng sinabi niya, kung hahayaan niya na hindi na depensahan ang kanyang sinasakupan, well, sabi niya dito, well, alam mo na kung ano ang kahinatnan, that is an impeachable offense, So ngayon, yan po ang ginagawa nila na pagbabaliktad sa kaso ni Vice President Sara Duterte, sa kanyang paglustay sa kaban ng bayan na gustong ipa-impeach ng mga kababayan natin. Nakikita nyo dyan, yung mga iba't ibang grupo, na nag-file na ng impeachment case, So ngayon, check na talagang iiyak ang mga didilis dito pag talagang nakapasok yung ICC sa ating bansa. Iyan ang isa sa pinakakatakutan ng mga kampo ng mga Duterte, dahil lalabas yung kanilang mga ginawa noong panahon ng panunungkulan ni PRD, ni late President Rodrigo Duterte,
ito pa guys, yung video na ito, no, ito pa isa sa kinakatakutan, talagang kakabahan sila dito pag ito ay mapanood nila yung pahayag ni dating Chief Justice Serrano nung nakaraang linggo ay andoon sila sa Comelec na talagang nagrarally din sila kasama ng mga kakamping at kasama po dito si Chief Justice Serrano at hiningian po siya in-interview po siya ng media at ito po yung kanyang pahayag patungkol nga po dito sa pagpasok ng ICC sa ating bansa. Panoorin niyo ito guys. Right now po, ano po yung inyo pong panawagan po? Ang pamilyang Duterte, pangunguna ni Pangulong Duterte, ay dapat humarap sa sakdal ng extrajudicial. Nung ako ay Chief Justice, nakita ko mismo yung mga dokumento, no? At inamin ni General Bato de la Rosa na wala pa silang totoong investigasyon na nagagawa. In fact, ang tagal ng paghintay ng Korte Suprema na isumite nila yung mga investigative reports. At nung dumating, makikita mo, parang yung mga papel na nakita namin ay pare-pareho, may pattern na parang hindi unique. So yan guys, that's it for today's video. So wag nyo pong kalimutan na supportahan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos dahil isa po tayo sa nagpapatunay na ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa, ng ating ekonomiya. Lalo po ngayon guys, marami na naman tinulungan si Pangulong Bongbong Marcos, yung mga na-deport doon po sa US na pinadeport ni President Donald Trump, katulad lang po kahapon or kanina ba yun na meron inilunsad na job fair para sa ating mga kababayan doon na nangangailangan ng trabaho. So yung 16 na pa-deport po ni US President Donald Trump ay isa po sila sa matutulungan ni Pangulong Bongbong Marcos sa inilunsad nitong job fair. So every month po ay magkakaroon ng job fair si Pangulong Bongbong Marcos at napakaganda po yan kung tayo po bilang Pilipino ay susuportahan po natin yung ikauunlad ng bawat isa sa ating mamamayang Pilipino. And don't forget guys, talagang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang magagawa para sa ikabubuti ng ating bawat mga Pilipino. So tuloy-tuloy ang paggawa ng pabahay itong January 20 itong year 2025 ay papaumpisahan na po yung paggawa ng Bataan-Cavite Interlink Bridge na talaga naman malaking ginhawa po ito sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na po sa pag-deliver ng goods where hindi na po sila magkukonsume ng napakahabang oras. And also guys, itong pabahay ni and isa po pala sinabi nga po dito ni Lucas Versamin na by the end of year ni Pangulong Bongbong Marcos ay sinasabi nila na kailangan mapatapos po nila itong Bataan-Cavite Interlink Bridge. So ito po yung mga proyekto na hindi natapos ni Digong. So kung naalala nyo guys, yung Pangil Bridge doon, kung ano na ang itsura ngayon ay sira-sira na yung mga kalsada doon na halos hindi na gaano madaanan. So ngayon ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech karoon lang ng inaugural nito po ay sinasabi niya ayaw niya sayangin maggagasto na naman para sirain kakakatayo lang. So ang gagawin po ni Pangulong Bongbong Marcos ay kailangan matibay na kasi sayang nga po yung budget na ilalaan dito na ang magagamit ay mga substandard. So ayan po guys and huwag niyo pong kalimutan and i-share and supportan po yung ating channel GTV official guys so wherever you are mga kababayan natin Luzon, Visayas and Mindanao so kailangan po maging matalino po tayo, manaliksik po tayo, huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga fake news so mga kababayan at also po pagdating po sa budget ng ating government ay mag-research po kayo sa ating www.gov.ph
no? dbm.ph. So doon po makikita nyo lahat na nakalatag yung mga budget for this year 2025. So sa mga sinasabi nila kay Pangulong Bongbong Marcos, no, wag po tayo basta-basta maniwala dyan dahil isa po tayo sa magbabatikos po sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung iyan po ay may mga ginagawang anomalya, no? Hindi po siya kumbaga naglulustay ng kaban ng bayan. On record po lahat ng mga budget, no, at ang mga kanyang mga naisa sa batas. So that's it for today's guys, no. Don't forget JTV official, no. Mabuhay po kayo and God bless.